Buntag, Present Buntag, sir. Kabugaw, Present Kabugaw, sir. Kambangay, Present Kambangay, sir. Kapagnan, Present, sir. Castro, Present, sir. Kulot, Present, sir. Koskos, Present Cusco, sir. Corambao, Present Coramba, sir. Garoy, Present Dari, sir. Dolfo, Present Dolfo, sir. Felix, Present Felix, sir. Gamil, Gamil absent, Guevara, Guevara absent, Goro, Goro absent, Ismael, Present Ismail, sir. Julian, Present Julian, sir. Labaong, Lapon, Present Lapon, sir. Lituanias, Present Lithuania, sir. Lumakang, Present Lumakang, sir. Melgo, Present Melgo, sir. Mustafa, Present, sir. Pion, Pion, Present Piol, sir. Piranti, Present. Piranti, Sabas, Present, sir. Sansiboche, Present, sir. Tipasya, Present, sir. Timbal, Present, sir. Tumindog, Present, sir. Torion. Present, sir. Okay, so good afternoon. Okay. So before we proceed, I would like to remind of the quiz on next week, no? Friday gapon sa next week. It will be about the pre-documents of the DPWH. It's objective, no objective test. Like for example, knowing the meaning of bath, what is the meaning of bath? What is the meaning of LGO? What's the meaning of NFCC? So you can find it there in the read documents. We have discussed that one already. That's very important. And also, I would like to share my screen. So on Friday, we will have asynchronous because I will not be around on Friday. So asynchronous siya sa Friday. Ha? So make use of the period in doing your project because the deadline for the project, as I have uh, written there or announced, it will be May 8 for the PIT and May 15 for the laboratory project. The one that you are
estimating based on the plans that you have presented. Okay, so I will discuss first about the project. Ano na siya ang final term, PIT. We're going to make a narrative program of work. Narrative of the program of work. Make a narrative of the program of work, no? So the program of work is how you will do or how will you implement the project so that it will be completed. So muna, saan pagtrabaho, aron gumaman siya. So what we'll do is list all construction activities and then arrange them in sequence, what comes first and what comes last. So, like, and then after knowing the activity, like for example na foundation excavation is the first activity. But you can start with the acquisition of building permit. So you can easily find that one in the internet. So foundation excavation on activity 1. We're going to do this one. What is it all about? And sa muna siya, i-describe, no? We're going to make description. So description of the activity. So we will take this activity 8, installation of CHB in master's bedroom. So i-describe na siya. Unsa na ang activities, it is the putting up of CHB in the walls of the master's bedroom. Or it could be the whole building. Kung whole building mo gusto, so wala na master's bedroom. And then after that, the duration, how long will it take to finish that activity, particular activity? So let us say 8 days with 4 mason workers and 2 laborers. Napagili, kay CHB man na, apay ka ng aside from the mason, katong trabaho sa kanang agala na siya, apil ka man stillman. So, talag one stillman. And 2 laborers. Laborers ang tawag anang practical skill. Sa kung saan siya, makuha ng mga tubig, lansang, kahoy, whatever, or hollow blocks makaha, muna siya skill, unskilled or unskilled na siya, then barato-barato na siya ng payment, but then kasi sumusubong sa kunsa, unskilled na siya. So, mo niya, description, i-describe kung saan ang trabaho. You can have the description by research. Then, how long will it take to finish? Then, what are the materials needed in order to complete the work? And also, if it needs kanang tools and equipment, like for example, payloader, backhoe, or whatever, ibutang. But if it does not need any of this, no more. Ano ibutang kung wala na kinagawa? Ha? That is why you have to know what are those needed materials or equipment for that particular work. No. So there are things, foundation excavation, followed by installation of reinforcing bars, installation of forms, then pouring, and then proceed to another
another structure sa beam na pod, no? So, ano ang pagtrabaho? Okay, so, naagin na siya mga, that's why this is PIT because you're going to find those activities needed to complete the project. So, sa mga activities aron mahuman ang project. Okay? Okay, so in order to find that one, butagan ninyo residential sa pagpangita niyo sa Google, residential buildings. Kaya kung himuon ninyo og building lang, no, walay residential, tagaan mo generic in which all the needed activities will be present. Like for example, na ay installation of ducting. Example ka na, ducting. And what is ducting all about? Walay ducting na sa atong one-story residential building. Kanang ducting, maunay ka na dala sa aircon sa dagkong building like the malls. Diba na ay mga tubo nga nagkuan sa ceiling, nag-agi. Then na ay mga holes po na magawas ito ang cold air. So, mao na siya ang agyan na mo na ducting. So, sa itong balay, one story, wala ka ducting. O na nga. We are going to make it specific so that we will not be given information that are too general and we might be ending up listing all those which are not needed in your project. So, asa i-base ang inyong mga activities, i-base sa inyong drawing na i-submit. So, dito na i-base. So, mga activities dito, kung mo na imong drawing, mo ang may buhaton nun, ang mong drawing walay bintana, din ayan na po. Abilig, butag bintana. If in case, kung imong drawing walay atop, kay kuan lang siya, slab lang, no? Rope slab, rope deck, din ayaw na buti ka ng mga GI sheets. So, ang mga activities of construction that we're going to list should be based on how your plans, the submitted plans in your katong estimate will be completed. Mo na siya. Okay? That is for the PIT sa final. Ang grado niyo ani ibutang dito sa kanang kuan lecture, i-incorporate sa lecture. This is 20% of the lecture grade. Then, ang katong isa na project, that is for the laboratory. So, by the way, you must have to get your project here. For those who have not taken their projects yet, ko-adhere sa office. Aron yung tiwason og compute until sa katapusan. Okay. So, ano siya? And A4 ang gamitan. A4, then submission is before 6 p.m. So, how will you be graded on this? Ano siya? Nani magsabot ka sa grading? So, ano ang grading? So, we will start with, ako i-assume perfect, so 100. Karon when I go over your work, budanta, first thing is late. Late siya, so equals minus 5 na siya kung 1 day ang late. Next, ang front page. Front page, diretso lang dahil siya sa kanang kuan,
Sa ang front page ani kay kuan man to. Ang sana ko ang front page. Ang ay ka ng mga may arrangement ani pero ang front page katong ngalan sa subject, no? What is that subject all about? And then mag-design pa. Cover page na siya. Cover page and front page mo atong tawag. So mag-design pa kada according to your imagination that will display the civil engineering profession. So ang sakay mo butang niya. Butang mo kanimo mga building, bridges, or whatever. So I will not be dictating you what design you're going to make. Aron na magamit ko na inyong mga imagination. Ay kung mag-dictate ko, butahin na yung aning, ano niya. Dili na mauna sa imagination, then mapugna ko niya inyong mga imagination, no? So mauna ang kamura, basta kay about civil engineering. So front page siya. Wala, may pagkakuan yung front page, so -5. Next, ano yung butang sa office. No name. Dahil nagsubmit ko wala yung mga pangalan. How can I record your grade kung wala yung pangalan? So no name, -5. Isa pa. Front page. Oh. Nag-shuffle, no? Shuffle. Shuffling of kanang contents. Nag-una ang naulahi nag-una. So naamay particular una ang concrete, masonry, steel reinforcements, lumber, electrical, plumbing, roofing materials, tile works, painting, and etc. if naapay. So ang mag-una, ayaw i-shuffle na. As much as possible na ako na yung table of contents. So, shuffling of contents, so -5 na siya. And other mga wrong computations, hindi ko muna i-continue o compute. -5. So, pila na lang na 100 minus 25. So, the grade will be 75%. 75% na lang in brother. So, this is very, very simple to follow. Submit that on time, kung ano siya, May 15 at 6 p.m. While na pa mo time, trabaho na. No? Okay. Aron mahuman. And pag front page, kung doon mo makuha mo mga building, ibutang dito sa kuan, and then butang ikisaktong pangalan, section, no? Name and section. So, butang of name and section, importante, kaya pag record na ako, pinaspasay na naman na, no? So, name and pinaspasay na siya. Kaya final naman na. Naman din mag-summer. So, kung gusto mag-summer, so nanay-grado na yun kaysa maka-enroll na so. No, 1 week after sa final exam, that will be your, the grade will be submitted. So muna mag-pinaspasa, that is why. Ako ipasubmit na on May 15. Kaya exam basig ako. The week after sa May 15 mo ng exam. So while magpaabot ko, kaya one day naman natong exam, half day na ganit na. And then, for the whole week, okay trabaho ko. So, while waiting for our scheduled exam, I will be correcting your projects. That is why I am going to collect it earlier. No? So that mag-post na akong oras, for example, mag-exam sa 23, magsugod. 23. So, May 23. So, pagka May 26, 27, let's say mag-exam ka 29. So, ang example lang, examination is final exam. May 23, tentatively man 23 to
30. Ano? Then, wala nga week. So, atong exam ni, our final exam, QS, no? QS final exam will be May, let us say May 29. Oh. So, around 20, 23, 24, 25, 26, mag-check na kung ano inyong mga project. Ano, pag human sa exam, ready na ang grados ng project. Diba? Gusto po magtanga ko, waiting for the examination. Pag after sa exam, mag-submit na dahil mo. Kapulikit ang buhat kay ihatag na ba ng grado. No? 1 week after sa exam, yun na maapas. So, muna siya. That is why you're going to submit your project May 15 for the laboratory. For the PIT, in the final is May 8. So, yun nagiging na siya. Yun na siya. Layo pa kayo ng May 8 at May 15. Anyway, in yung competition, halfway naman mo. By the way, i-transfer din na ninyo of A4. A4, no? A4 gapon ang inyong laboratory nga naman. Nga ano mo na siya. Ano mo na siya. Ang inyong atong plano, i-apply mo gyapon tong subject, sinanam to kadakwa, example, let us say, as big as this one, like this. Ano ang plano ha? Karon, soft bound ba na ninyo? Karon, clip pa man mo kay dili pa man to final to midterm. So, pag final na, it should be soft bound. So, ana na ni kung long atong bond paper, so kung ana siya, ana dere, igo na siya rin ha. Mupit sa back ang iyang lapas. So, pag kuha na ni soft bound, yung lapas na. Aron na dili mo lapas, we will change that into A4. A4 na siya. A4 na, aron na, it will fit to the width, or the length will fit to the width of this So, A4 na. Kaya na soft bound din yung kilid dire. Na. And then this half will be folded so that your project will be in this size. Upside na. Folded na siya. From upside the ring. Alam po na, when I return that back to you, because I'm going to give that back to you kay pile up na the ring. Gubot kayo. Aside from that, may na lang na amoy handumanan sa subject. No, you keep the projects, you get back the projects that you have in your subjects, that will have your remembrance of that particular subject. In the future, pwede nyo ma-reference o pwede po nyo ikapakita sa inyong mga anak in the future or mga apo ba ka, mga akong project no when I was a student. No? Muna. So, ibalik na ko na. So, A4 ha, A4 na ang yan. So, muna siya ang do you have any queries, questions, comments, anything? Sige. Kung klaro na ba ito tanan, so that mo-add ko na ka sa ako ang topic. May question wala? May question ka kasi natulog ng pod mo ha? Akala mo, pwede na po kumahatag ko.
Construction. Then mo chat dahil, sir, ang sagat mo ko answer kay. Wala question? So, proceed ta. Ano na ito mga project ha? Tanan? Proceed na ta. Ito ang topic. Our topic is the magdagan-dagan topic yun kay wakon tay asynchronous man ta karon ko 25 karong Friday, no? FO. O man naman sa mo quiz. Okay. Our topic for this upcoming is kinisya. Ano na may idea on sa nang mga activities na na siya. Example, we're going to make a building. So, kana siya, skeleton siya, no? At wala siya mga walls. So, structural rin siya. Kasi flooring. For example, we're going to make a building. This is what we will do na ay mga activities. So, during week 1, ano yung activity? Site setting and site clearance. So, ang site, i-clear sa siya diya. So, i-clear ang site. Then, play duration. Kung dako-dako ang site, that's why 5 days din ang ibutang. Kung gumayra, tanawon lang ninyo. So, that's a way of using your mind also nga. You will experience of estimating na pila na sa kaatlaw mahuman ang site clearing rather than or site clearance, rather than accepting everything. So, kung mo mangita anak, doon sa materials ay steel fencing, excavation. So that's why kung naamoy mga, pero ayaw, dili yung nani pagkuan ha, pagkasulat, do not do this. At na ko example mo, ito'y kuan ha. Ayaw nani, o ka na. Ako naman nag-i-upload siguro. O, kana, sa site clearing. So, kung magkinalan og truck, napatahan og truck, para that all site clearing will need truck. It depends on the site. Per site nga, sagbot lang din ha, flat na daan, wala rin truck, no? So, for example, muna ang site, so, flat na siya. Kasi kakuha na, lampas ra, masagbot ra kag may dagakuan-kuan, lampas ra. But if the site has like this, mga dagkang to, ano, kumala kinahanglan og mga heavy equipment. So, depende. So, ano na pag-imagine og mga extreme. So, just imagine na gamay lang siya ng mga trabaho unon sa site clearance, aron mag-ang mga materials lang, lampas ra. Pero pwede ka pong imagine mo ang site niyo, gaingon ani, ha? Ang site, ang site ag-ana, laong kaayo. Diri ang building itukod. So, what will you do? Magdala na po butang truck, aron this will be filled up. Aron ma-flat. Okay? So, muna. Activity 1, site setting and site clearance. Activity 2, excavation and earthworks. Kaya na-set naman din ano may lines and may layout kini. No, this one. Naka-layout naman siya. So, excavation na and earthworks. By the way, sa excavation, I have noticed in your project na ang excavation, follow tong sa ako ang sample. Pili kinala paluhon ko tanan, excavation, kinala may excavate ang sa inyo ha. Katong project, dili man tukod building. Ang ako pa ng presentation naman sa competition, does not mean na katugid yung ano. But how will you present the computation?
is the purpose of that model atau sample. So this one, for example, you will only excavate kani, gamay ra man na siya. So gamay ra nga mga earthworks ang naa. So kaya daghan na kayo ba ni kopya gyud to tanan. And kining mga butaran sa hollow blocks, kining kilid, ana. Gamay ra na siya. Pwede nagtao mo kung ano na kayo, what is residential building? 10 meters by 10 meters, di na kinanglan ka ng mabako. No? Di na payloader excavator, di na, do not do this one. Kay residential man, kini dili man dili. Although kini siya, lahat man siya na klase. But if you think na dako gyud na, do it. Pala na ka. But kung pwede lang, ayaw nagkopyahan yung tanan. Ayaw kopyahan. Make your own. So manami, buhat na og kanang excavation. So kaloto na din ha ang mga foundation aron. Pero lahat niya pile ni siya, walay pile driving, walay pile ang inyong kuan, dili mag-pile. We will assume that the location of your project is on top of a good soil. Ano ang good soil. Dili na kinahanglan og pile. Ay pile boring diri. This is different. I-assume niya general maguli siya. Kay kung kumok ang yuta ani, no, mo think like sa USTP, ito na dapat sa library, humok ang yuta dito. Una nga ay piles. As I told you, kanang mga columns na diha na bilin sa atbang sa Roman 109, piles na ilalom ana. Ibabaw mo ng mga columns. Ready na for the superstructure unta. Pero wala man pa may trabaho. So dili ka na ay pile ha. Ang kanang pile boring, ang ground na din na nga soft, ilang bangagan, laom din na siya. So, dependent as a result sa geotechnical engineer. Ano, ang bangan ko siya din na. So, tanaw nila, hanapin kita ang columns. So, bangagan nila dito, pagkahuman, magbangag, unang pile boring. Okay, bangag siya. Ang pile boring is from A to C. Wala na giloko. Pero sa inyong project, pwede lukong tanan. Not necessarily nga pile boring. What I mean is that activity pwede all at once. Excavation for foundation. Ayaw nagputol-putol. Excavation for 4 foundations. No, excavation for katunggaran foundations. Let's say you have 10 columns. So excavation for the 10 foundations. Ang number of days lang ang mag-prolong. Okay. So kaya siya pile boring man, una na, bangag na. Then, ay mga material na steel bore, reinforcing bars, material na mga bars, and so on. So that's why I said do not use that pile boring kay it's complicated, di pa maapas sa inyong imagination. Okay. Pile boring and reinforcement installation, so kaning ini siya, butangan na siya reinforcement. Dili na siya nga magpabilin iyon anak. No, butangan reinforcement din here. Anak. So, assume na nga kanang na-reinforcement na. Mamani ang iyang trabaho. Oh, reinforcement. Bar bender. Bar bender ka na magkuhan sa mga bar, mag-cut, and then i-bend, no? Fabricate. So, sa next half na po siya, as I said, dili kinahanglan nga putol-putulon ninyo, it could be tanan, anak. Pile boring and reinforcement installation. Oh, next, so pile filling. Ang pile filling, ano ang pile filling?
Ang pile filling, ano man ay kung alin na, ready naman na siya. So, buta na siya ka ng concrete na. Muusa na concrete. So, naana natin na ang mga enforcement. Ano. So, buta na siya concrete. Ano yung pile filling. Oh. After the pile filling, na yung mga cups. So, na-filled up naman siya. Then, gahi na. Set na sa pile cup construction. Aram mo, magtupong ang mga piles, butan na sa pile cups like this. So, underground na siya. O, kanang paano ha? Underground na siya. So, muna ang ground line. Example mo ang ground line. So below is the substructure and above the ground line is the superstructure. So gibutan ng pile caps. Pile cap construction, mga nga pile cap construction, pila ka days, na duration ng 5 days. Next. Ground beam construction, okay. So, sa pile cap, dito gipatong ang mga kanang kolong nga gagmay so that dito po makuha ng beam kini. Ground beam. Abang ano tie beam, no? Ground beam. So, yung giputol-putol kini first half, kini po the second half. But pwede gyapon siya kasahon na siya. So, may naman atong building. So, mga first half pa, and then pile cap, and then puno na, no? Ana ang mga beams na. Imagine, wala pa yung building, na pa sa underground pa. Ako nagagasto. So, maybe I have told you already na kanang mga columns na ito nakita at bang sa room 109 ay grounded na. Ang mga columns again, that's already 50 million. Wala pa yung building. Imagine. Ang balay nga 5 million, pwede nang nindutan na. No? Dako mo kayo ng building. So, mga na. Ngayon, ang ground po niya, pubo. Unang kinahalan, nakaingon na nito. Dako naman yung gasto, kiling mga piles, no? Dako na gasto. Ang piles na, dili boring, driving. So, we drive on piles na nagpalit sila piles na ready-made and then we drive. Kung ano yung itabo, na-kompleto na. After that, buta na nag-slab, floor slab. So, again, you have half, but it could be done all at once. O ground floor slab construction. Ano to? Grade E to E, and then E to H na po ang next. E to H. Okay, so complete na ang floor slabs na. What's next to that is the column na po pa ibabaw. Sa columns. Continuation of columns. So, ilagya pong putol-putol at pwede ginakasahon. So, diri gikas-ana na mana. Ang sunod ka sa columns, butakan na po siya beams. No? Butakan na po na siya beams. Yun ang kuan. Kudara. Anay beam. So, again, half pagka-construction. And, may beam. Kompleto na. Pag kompleto na ang beam, mag-floor slab na po. Floor slab. Ibutangan og hole because this is where the stairs located. Very
Dire ang kuan. Kana. Dire ang hagdan. Then continue. Wala na ko slab sa ground floor, second floor. First first floor, second floor. So, na ko slab din na. And continue. Tapos ano? So, gibutangan na niya ang hagdan, no? Stairs. Ano? And then the ground floor wall. So, nabutang ko sa ground floor wall. Pwede naman magtrabaho before mo proceed, no? The ground floor wall. So, ako nang ikuha sa inyo, Aruman, you have your idea what will be, how to do it. Just the ground floor stairs. So, muli anong gitrabaho ground floor stairs. Wala stairs. Then, nagbuhat na po siya, first floor columns. By the way, other countries will call this ground floor. Kini siya ground floor. Kini siya first floor. The next one is second floor. Third floor. Ilana ilaha. Ang ato kay first floor, second floor, third floor, fourth floor. Wala mo. Ato ka dito sa lain countries. Pagka nga fourth floor naman sila, third floor pa. Kay ground floor is wala na lagi bukag number 1. This is ground. Ata, 1 naman daan na sa ground. Ilang 1 is naagi sa second. Wala ilahi ang pagkuhan. Ano siya, first floor columns. Actually, second floor na siya, mami. So, nagbuhat na po another column. So until all the columns are completely done, one, and then after that, magbuta na po ng beam. Then, after the beam, the beam should be completed first. So complete na ang sa beam. So napamili mga kuan niya, wala pa yung walls. So, ako na po second floor beam. Pag na second floor beam is 1. After that, slab na po o nag-slab na slab. Then, another slab to complete the area for the slabs. First floor stairs, so nagbuta na po stairs. First floor wall also. Kini na, yan ang ibuta na ng first floor wall. Kani ground floor wall mo na siya, first floor wall. And then, nagbuta na po second floor columns. Kompleto ng second floor columns. After that, beam na po na siya. Beam na sab. Roof beam na. Roof beam na kay last naman siya. No? So roof beam, kompleto na ang roof beams. So therefore, ibutang na siya. Ibutang na rin ang katong trusses. Roof trusses. Parang roof trusses. Ibutang pa rin yung pikas. Kompleto na roof truss. Okay? So, ang trabaho from underground to the ground, first floor, second floor, third, hangtod sa roof. Yan ang pagtrabaho sa project. Then, ang mga details, labi na ang mga steel bars, hook forms, and concrete, ay mag-una lang diyan na. So, mga importante ko that you have to know which of the three comes first. In every structure, usahay, mabalira bang usahay. Okay, so muna ni ang nahitabo na ana siya yung trusses. So, ang kulang na ana, mga taplak-taplak na lang. Okay, taplak-taplak, ano siya. So, ibutan ang katop. By the way,
O skeleton pa ganin ang mga building, that is ang structural pa na siya. Wala pa na mga architectural moabot. No? So, pag sugod na top block sa ato, okay. What will be the type of roofing materials? Mo ano siya? Atong mga tiles. So, sige, buta na din na. That's already the work of the architect. Architect na nga idea kaysa may magbuot yun alam ko sa naong alang ko ana building. Naana din sila. Mga malakop na ang ato. So, after the roofing, naman ang roofing, second floor walls, walls na dayon po, no? So, lakop na ang walls. Wala pa diyang architectural sa wall kay just simple CHB kung CHB ang gibutang ana. Hindi na nagawa sa architect. Curtain walls installation pa na. No? So, ito ng architect ng bawas na sila. So good. Palindot na dahil sa building. So, katong pagsugod until diri kini structural pali siya man sa civil engineer at trabaho ko. So wala sila abot na. Abot na din manat to, diri nila magpanindot na. Ila na yung make-upan ang building wala pa sabot na. Yung make-up so wala na siya. So it's starting to look nice, to look beautiful. And take note that this is underground, kining ground na siya. Underground na siya, no? Para sa mo isa. So superstructure and this is substructure. Ano daw yung mga left side, left elevation, front elevation, right elevation, rear elevation. Nindot na, mukha na rin siya. Building. Ano yun siya? So, rin ang architect ng gawas na sila. Kasi color sa pintal, kasi klase sa pintal na ibutan nila. O sa klase sa bintana, sliding or jealousy, so sila na magbuot din na. Pero pwede magkuha na sa civil. Ano na pag trabaho? Dili mag-ilog sa trabaho. Ito siya. So, naman na. Mas ito pagtrabaho sa project. So, ano ba idea? Kung ano yung idea sa ano pa. So, not necessarily that you're going to follow all this. Plasterboard, wala ka ana. Ang ato is sa mga plastering man. Di ba tayo magamit ng plasterboard? Cement and sand, lagyan na siya. And after that, mag-skim coat. So, may buwan ako, plasterboard na gamit. Kung di ta kailan sa materials, ayaw gamita kaya wala na rin. Kahit man akong source, reference, no? From parin man akong reference. Question? Are there any questions? Like questions? So let's proceed to the next topic. So by the way, kini siya ang final ng project. Laboratory, mo na ang iyang requirement. BOQ, katong bill of quantities, no? Katong na-compute man mo.
after the computation, or in your computation, the output will be the quantities of materials needed. And then you also have your price list. So you're going to put the prices or the cost of that particular item of work. For example, concrete, pila ka bags of cement, cubic meters of gravel, and cubic meters of sand. They're going to compute their cost and then get the sum. After getting the sum, I multiply siya of 35% for the labor costs. Kung ano lang ka lang BOQ, kung niya yung inyong project sa final, na ang first is BOQ. So, BOQ mo ano yun, para ako naman ng 3%. Opo. So, percent ko naman siya. May permits, kung mag-permits, no? Temporary facilities, earthwork, as I said, ayaw kopyata na, ha? Ang price, wala ba tayo price sa kwanta kung assume na lang. So, ang concrete ni cement, kila ka bags, 578 man. So, mo na ang inyong front page. So, inyo ni i-auto of type. Dili kay i-download din, ilubutang niyo siya, i-auto of type, and then format lang siya. Ang kinidiri mo ni siya ang total cost of per item. So, 13,160 plus 13,440. So, muna lang mga cost na kaya na ay highlight, color highlight. Okay. Ngayon, ay next cost sa ilid. So, na ay 35. This is 35% of the materials because this is formworks. Okay, formworks. The materials that are purchased will be used for forms. So, dili man na siya magkusang loob, magtindog, o may siya mag-form ka. Ang mga materials, there should be somebody, the carpenters, to do it. No, in doing that, the carpenters will not do it for free. So, they will be paid per day, 700 per day, or 650 per day, or whatever is there per day. So, mauna nga, approximately 35% of the materials will go to the labor cost. So, the total of the materials and the labor cost is the total cost of this particular item. So, kini di ay nga item, the formworks is 138,449.25. Kung mga usahay nga, apilo niya ito kwenta ang labor cost. Okay, usahay mo, palit at materials, pag labor na, nakulang. Kung dangon ng trabante, kung dangon sa maugma, wala na pang sweldo. So, mo nang, before mo palit sa mga materials, i-complete na ng labor cost, aron na, instead of mabayad na kag 102, so na 138 yung iandar. Kaya ibayad man dito sa hardware, kini 35 ibayad sa trabahante. Okay, so mo ang forma sa akong kasabot sa BOQ. Ano siya ang number 1 first. Ang computation, katong A4, use A4. May magsunod, sunod sa iyaha. Then the Gantt chart. Gantt chart, wala siya ang Gantt chart. In details. So for example, naka-Gantt chart man mo no, siguro hindi manual. Ini siya kay for illustration purposes, mo nang automatic siya fill up. So permits and licenses, nagsugod ko permit sa June 1 until pila ka 5 days. 1, 2, 3, 4, 5. So until June 5. Okay.
So, butahan siya o June 5, 2025. So yan nag-shade dahil ang June 1 until June 5. So meaning, kining shaded area, this is the time or the duration in which the permits and licenses will be processed. Ana. Sunod, site inspection. Ang site inspection, pwede yun kayo magsugod ng site inspection din na wala di problema kung mag-site inspection, magdungan mo, kamukha mo. Mag-site inspection mo, di kami mag-building permit mo, pwede na magsugod. Ana. Pwede na po musunod, pero ayaw yung isunod nga. Kana bitang sequence, kanang one after the other, once the other activity is finished, sa pamagsunod, dili na siya kinanglan ingunana. Mas may pa og mag-overlap sila. Kasi magsugod og June 2, no? Site inspection na. Pero may site inspection na 3 days. Pwede kay 2 days ra, no? 2 and 3. 2 and 3. So, ang yang finish date is June 3, 2025. So, 2 days. So, yang shadean ang 2 and 3. So, lagi particular time, particular date na trabaho na siya. And clearing and grabbing, ang site is, kini ng clearing and grabbing, hindi na pwede magsunod dayon sa musunod sa site inspection kaya wala ko makakabal ko sa buhaton dito. So, ang saan lagi, pag uli na sa inspector, isa man to, magdala mo ito sangkot, magdala mo ito basket, o magdala mo og bulldozer, magdala mo payloader, o magdala mo dump truck. So, usap na siya kung na-inspection na. So, magsugod siya sa 4. So, June 4 to, let's say 4 days, 4, 5, 6, 7. June 4 to June 7. So, nahuman na ang site inspection atong June 3, pagka June 4 na nagsugod ang clearing and grabbing. Next, ang layout and staking. Layout and staking, kung dako nga area, clearing and grabbing, pwede musugod na siya diri. Okay, na-clear na ang portion sa area, sa part sa area has been cleared already. So, gamay na lang i-clear. So, pwede na mag-start of staking. So, let us say, June 7 magsugod. 6, 7, 2025. Sorry. Ano na yun? So, 6, 7, ang start date. Ngayon, mag-end siya, let us say, ang layout is taking 3 days. 7, 8, 9. So, 9. So, 6, 9, 22, 5. Also, may overlap ng isa. Mas linod din na may overlapping kay dali ra mahuman ang trabaho kaysa one at a time, magsunod-sunod ganit ka dinhi, pagkuman ang isa, dili na po magsugod, dili na siya maayo. Dili na siya maayo. And then excavation for foundation. Of course, pag mag-layout, pwede magyapon ang na-layoutan ng uban. Pagsugod na mo, ano may na-layoutan nito? If, for example, there are 12 columns. Na-layout na ang 8, 4 na lang ang column. So, pwede na masugan ito sa 8. So, pwede ka mag-parallel, pwede makasugod sa June 9. So, June 9. So, June 9 until dugay siya 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 days. Example na ganyan, ha? Nasa gamay. Makasave magbuka ko ang ami.
duration time kung may mga parallel na mga activities. And kung man nag-reverse na, series of reverse, pwede ka po na mag-overlap kay nakahuman sila tulo ka buok sa isa ka-adlaw. So for the next day, pwede na mong sugod ang reverse. Then padayon na sa other. Pagpunta sa June 11 na nagsugod. June 12. June 12, so mahuman siya. Mahuman man siya sa 14, so of course, wala pa siya diya. Kaya June 16. Ngayon, pouring of concrete, although di mo na pwede na mag-install o ba nag-pouring, but kung if there are aside 12 kabuk columns, na-install na ang 8, upat na rin kulang, so pwede na magsugod ang next activity. So, actually, 6:15. 6:14 sa magsugod, no? 6:14. So, sa pouring. 17. Wala. So, depende lang ang pagkakuan. Okay, so muna siya. So the purpose of this, anong buhatan niya siya, this will guide the implementer kung unsa na'y progress sa ilang trabaho, kung asa na nagapit na humat. Kaya kung wala niyon aling detail, guide niyo. Example, kung na June 9 na, sa activity sa June 9, o layout and staking, katapusan day, ay pagkumanla. Layout and staking naman ay June 9, i-display man gud siya sa field office, kini siya, kini nga chart. Kunya, wala mo nagsugod. Sa man ni, 9 naman po. Wala pala ginabuhat sa isa. So, affected na ng mga mga activities. So, mamugnet siya, kung transfer na siya, dire, transfer po ni. Transfer sa na, and so on. Then, ano po yung another activity wala na sugdan. Transfer na po hangtod ang duration of the project. June 26, o July 26. Dili ma-pass. O dili ma-pass, nga may kontrata for the duration of the project, then na ay penalty ang contractor. Aside from that, bisag wala penalty ang contractor, once madili ang project, it will entail ng losses. No? Gansi. Unya, magansi. Panamitan kung magansi. Saan naman siya kung magansi? Kaysa may gusto mag-contractor na gansi. So muna, kinahanglan on time. So again, kini nga chart will be displayed in the construction area sa field. Aron matanaw sa mga panday, makatanaw nga. O dali-dali sa kanang reverse stillman man ang mogamit mo trabaho na. Tapos, wala. June 12, di ay magsugod. Wait. Stillman, ako ta nakasugod. So kung nakasugod diri, ang ending is 16, mag-overnight sila. Aron yun nga diha rin sa taman. O pwede blanco ni. But then this is done with overnight. Aron mo diha sa maunom. Kaya rin mag-overnight, ma-extend sila diri. Pag extend diha, kinala po mo-extend na po na din ang isa. So guide yun na nila. Paato po sa ma-memorize pa sa engineer kung sa trabaho ang tanong nga. Wait, kung sa mo dapat karon magkuha na.
Ang 14 na no, dapat ka man, buhos na ta. So, buhusan na ako na kauman. Dahil, so, kung maningil ang engineer, project manager, nasa rason kaya nakita man dito, ano mo tao sa schedule. Whereas kung taguan na, walay mo push sa trabaho. Okay? Kamo ni ang so really, kamo ni mo continue ani what are those activities na to be done in order that the project will be completely done. Okay? Any question? Is there any question? Or natulog naman din ha? O 32 na lang. Kaniha 36, karon 32, nawala na ako pa. Yes, Daroy? Question, Daroy. Sir, regarding sa starting sa date, sir, or finish, kanang kamera magbuta na, sir? Yes, of course. It's your time to shine. Dili na ako. Ay, boy nga, tagsa-tagsa, putagan ko ng dili na kamo na gid anak, mo na ganda. You start thinking of that. Kung kamo gid na, kamo na lang magpaalala. I-assume naman na siya. Ang duration na lang din ang inyo. Ang start, okay. I-assume naman na siya. Ang duration, tanan nyo, pila may duration na din. Pila may duration na. Inspection. Pumunta na siya of 20 days. Unbelievable. Inspection sa mana. Unsa man na siya asyenda. So, pila naman yung area. Gamay naman yung area. No, let us say, 10 by 10. So, 10 by 10 yung area. 10 meters by 100 square meters. So, dili ka na ma-inspection o dura ka adlaw. So, yung i-target is 2 days. No? Ando mo appear man ang siya diha mo, automatic man 2 days. Pero, dili, gikan din kining pag-start, mo na yung i-estimate. Start at June 2 na lang, then 2 this month, so 2 and 3. So, then, so June 2 and 3. So, kamuray magkuan na ning start, hasta ning duration. So, karon maklaro na gyud kisa tayo maayo mo. Una-una, and also, you'll be thinking, nalitang kumataka o pila di atong pila di ka adlaw magbuhos, isa ka semana, isa ka bulan. Nabawa lang yun ninyo na dili na mabot isa ka bulan, and as of this time, kung you will just doing it religiously, mag-start na mo din kung nauna, papunta na, or mag-observe ano na magtrabaho na doon sa inyo. Pila di ka adlaw na nauman yung buhos na. O wala tayo nagtrabaho doon sa atuang. Dito takwa sa mga internet. Or ato lang based sa atong mga stock knowledge na nagbuhos dito, nalikadak isa naman ka adlaw. O pila ka buok itong mga tao, tulo. Wala na siya. So, estimate na yung appeal. What else? Ito na lang. Pagkakabang. Sir, if ay kanang template na magamiton ni mong gipresent karon, sir? Or Pwede hapon, pero maghimo na lang mo. Kanang, pwede naman ang Excel naman. Okay. Thank you, sir. Paano lang? Ano na lang ninyo dire? Sample ha?
ato na lang siya magtanong ang kuwan. Live. Okay. So, may activity 1. Kung nagsugod siya og ayaw ninyo kung ano, lahat ba mo type kung ano ang June, ano sa June 1, 2025. Ayaw yung forma, dili ko gusto yung nanaon. No? Aron nga, mo cluster siya kuan, i-space sa, space na yun, sa pa ng June 1, 2025. Ingala na siya. Ang format, dili ka itong nagaliha. Press ang space, hindi siya. Basta mga activities sa activities. Yung may tanong ng pagtrabaho, dates, starting date or date start. Date finish. So, ka days, bukan ka. 3 days, so 1, 2, 3, so June, 3, 2, 5. So, duration. So, this is 3 days. And i-center lang. I-center lang siya. Duration is 3 days. So, kung ano itong accomplishment, ay percentage, no? Ano ka lang. So, okay na sa rin percentage, percent accomplished. Percent accomplished. Ang ano niya ang kuan, ito si June. Kailangan ko ito sudukan na sampang na siya. Kasi example, June siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ako na siya ipang sentro. So, June 1 to 3, so mga palimong kanan. Every June 1 to 3. Na. And sunod na po activity to, kung ka na din ha, di ba ka nagsugod, so, wala ko rin muhang okay, and so on. Ano? No? So, manual. Pwede na siya. So, taas na ba siya? Pwede kaya po isumpay na lang ninyo ang duwa ka F4. Taas na siya, padung mo na dito. Kaya dagang mga activities, longer period. Okay? Pero ang kining heading, na siya. Quantity surveying project, and I
project name. Pinsan na the project name. Location. Kung ano ni siya, kinira. Kulang man ko ni. Ang ka-friend ko na sa mga bungkag ba. Ay, itong buwan. May itong yung ato na lang. Okay. Some more question. Sige, I will give you time kay depends po kung karon 3 o'clock. No? Yeah. But cross naman yun. Anyway, laboratory mo po natin siya. I will give you time to do your work. Continue doing your work. Wala na po kung balik. Sige. Ngayon ko mag-check sa attendance. Again, kay wala naman sila. So, kapag mga late, ang late, F naman. O mga absent. Bakonga. Wala ba sa bakonga. Baker. Present, sir. Bujungan. Bujungan percent. Gamil. Ibarra. Present Guevara, sir. Goro. Goro. Okay, so absent. Okay, so that's all. So you study and also do your work. Kay May 8 o May 15, maabot na sa kalit. Pinaawin na yung mo. Impas. Sige. Goodbye na. Thank you, sir. Okay. Thank you, Bye-bye. sir. Thank you, sir.